Okay? So, what's our topic for this month? Ano po ang ating pinag-aaralan? Okay, pinag-aaralan po natin ano ang Diyohiya Masinag, paano tayo nagsimula, saan tayo tutungo, at paano tayo pupunta ron, at sino-sino yung mga kasama. Okay? At kayo nga yun. So, meron tayong vision dito sa church na to. What is our vision? 1, 2, 3. Nasaan ba tayo? Sa West Philippine Sea o sa South China Sea? Okay, again, basa. Okay. Ulit. Okay, para madali, 3M Church. So kailangan kabisado po natin ito. Okay? Ano naman yung ating mission? Basa. Ulit. Okay. Kasi ang una, malaman mo kung anong vision and mission, and then maintindihan mo, and then ma-memorize mo, and then gagawin mo na. So may proseso yan. Kaya nandito na tayo sa proseso. Next, pinag-aralan din natin ang ministry core values natin. Ano yung acronym natin? HELP. Ano yung H? Ano yung humility? The attitude of our service. Ano yung E? Ano yung excellence? The quality of our service. Ano naman yung L? Love for God. Ano yung love for God? The motive of our service. Ito lang yung rason bakit tayo nagsiserve kay Lord dito sa church, and isama na natin yung sa labas, sa mga workplace nyo. Yung P, ano ang people? Sila ang ating pinaglilingkuran sa lupa. By serving them, we serve God. But the motive of our service is not them, but God. Dahil kung ang motive mo tao lang, mapuprostrate ka lagi. Mabibigo ka, masasaktan ka, aayaw ka. Pero ang pinaglilingkuran natin talaga, si Lord. Anything you do, in words or deed, do it as unto the Lord. At kahit ang tao magkamali sa'yo, matitiis mo dahil kay Lord mo yon ginawa. Clear? Kaya walang susuko, walang magsasawa dahil hindi mo yan sa tao ginagawa. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo yan sa tao ginagawa. Keno? Kay Lord yan. Okay? So ano pa? Meron din tayong ministry core values. Meron tayong strategy. At ito yung pinag-aaralan natin last week. Ano po yung strategy natin? Acronym. CASDM. Ano yung C? Sa mga nag-graduate na ng Bible Study Leaders Training, Connection. Okay? Yung A? Association. Ayan. Yung S, selection. And then yung D, delegation. Yung M, multiplication. So yan. Yan po yung ating inaaral last week. So dito tayo magte-take off kung saan tayo nag-landing last week. So let's pray. Let's bow our head. Lord, dalangin ko sa aming pagpapatuloy na pag-aaral sa strategy namin dito sa Diyohiya Masinag. Hayaan mo, Panginoon, na ma-internalize talaga namin to, maintindihan by heart and by mind, kung ano yung aming tinatakbong journey, spiritual journey sa paglago ng bawat miyembro dito. From unbeliever, becoming believer, believer, becoming disciple, and disciple, becoming leaders. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, na maunawaan, maintindihan, ma-apply ang lahat ng ito. Enlighten us, Lord, by your Spirit. Speak to us.
Let your anointing fall upon us, Lord, today, this morning, at yung mga kapatiran naming wala pa dito, hayaan mo na makahabol pa rin sila at maintindihan nila ang mga mensaheng ito. Lukuban mo rin kami ng iyong presensya at banal na dugo, that no works of the enemy can disturb us, Lord, and trouble us in this place. Thank you, Lord. We entrust everything to you. In Jesus' name, amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So, Johia Masinag strategy. Sa Connect, tayo ay nag-evangelize. At ginagawa natin yung evangelism by praying for 10 names muna. And then yung 10 names na yon, hopefully, yun yung mga magulang, kapatid, anak, kamag-anak, kapitbahay, kaklase, kaibigan, na pagpe-pray natin na makakilala kay Lord within 3 months. Okay? So, ine-evangelize natin sila through friendship evangelism. Yun yung pinag-aralan natin. Then sa association, nag-i-start na tayo ng Bible study sa kanila. Sa selection, tinitingnan natin sa selection kung sino yung mabilis matuto at malakas ang loob na gawin yung ginawa natin sa kanilang pagba-Bible study. And then sa delegation, sila naman ang magbukas ng Bible study. Kaya kung ikaw nagba-Bible study ngayon, ang goal mo sa bina-Bible studyhan mo, matuto silang magbukas ng Bible study on their own. Pwede mo naman tulungan. At kung ikaw naman, uma-attend ng Bible study ngayon, wala ka pang Bible study, taas ang kamay nyo, yung mga uma-attend ng Bible study na wala pang Bible study, taas ang kamay, wag ay Ay, wala kayong Bible study. Mamaya, meeting lahat tayo, ha? Sino po yung may ina-attend ng Bible study pero wala siyang hawak na Bible study? Taas ang kamay. Ayan, ang dami nila. Okay. Kung ikaw yan, na may Bible study kang ina-attinan, pero wala kang hawak na Bible study, ang layunin mo ay magkaroon ng sarili mong Bible study sa delegation, sa D. Dahil kaya ka bina-Bible studyhan para makita mo, ay ganun palang gagawin. Madali lang naman pala, kaya ko rin yan, ako naman. Kaya sabihin mo doon sa nagtaas ng kamay, kung meron dyan sa tabi mo, ikaw naman. Ikaw naman. Ikaw naman. Okay? So, delegation yon. Then, sa multiplication, pag ginawa ng lahat ng miyembro natin na umattend ng Bible study, then nag-Bible study, magmo-multiply yung mga Bible studies natin. At kung ano man yung goal natin na vision natin na 3M Church, Mission-Minded Mega Church, maabot po natin yan. At bakit kailangan nating maabot? God wants all men to be saved. So, last week, dinivide natin yung Connect into 3 months. Okay? By the way, again, i-remind ko kayo, ito ay primer lang. Ito ay patikim ng training ng Bible Study Leaders Training. At kung ikaw ma-attend ng Bible Study ngayon, hindi ka pa naka-attend ng Bible Study Leaders Training, next month, mag-a-announce kami ng registration, mag-register ka na. Wala namang bayad lahat ng training namin. No? So, mag-attend ka para lalo mong matutunan ito para mas madali mo ring magawa. Kasi detail, ituturo namin kung paano. So, level 1 ng Connect. Sa Connect, sa C, yung level 1, dinaanan natin, nire-review ko lang, nating personal, nating spiritual. Example, si Jesus kinausap yung babaeng Samaritana. Hindi niya sinabing, mahal ka ng Panginoon, magsisi ka na, pag hindi pupunta ka ng hell. Walang ganun. Ang pinag-usapan lang nila, tubig. Common thing, tubig lang. Nung si Peter naman ay kinonek ni Jesus, ang usapan, isda lang. And then lumanding sa salvation, and then lumanding sa discipleship. Come, follow me, I will make you fisher of men. Yung babaeng Samaritana, ganun din. After niyang magsimula sa nating personal, nating spiritual, napunta sa salvation at nag-share na siya ng Word of God doon sa mga kapitbahay niyang mga chismoso-chismosa, mga Samaritan. So, ito yung ating strategy. You pray for 10 names, pray for open door, 1 month, connect with them by visiting, makisalamuha ka sa kanila, makisama ka sa kanila, pero hindi makisama. At ginagawa natin to hindi para magparami ng miyembro dahil sakit sa ulo. Pag maraming miyembro, alam niya yan, subukan mong magkaroon ng isang maliit na baby.
enjoy ang bahay. Pero kung yung baby laging gising madaling araw at iiyak tuwing 2:00 hanggang 6:00. Tapos may pasok 7:00. Sige nga. Oh, yung mga nakaranas nito. Magkasamang enjoyment and suffering. Alam niyo yan, di ba? Tapos, ang tulog mo ilang oras? Minsan wala. Ganon ang may hawak na mga tao na panaybaguhan. Konting kibot, iyak. Konting kibot, iyak. Tapos kung kailan dapat magpahinga, matulog, ayaw matulog. Buti pa yung alaga naming Spaniel. Pag kinulong ko yun, naiwan na naman sa bahay. Pag kinulong ko yun sa kulungan, alam niya na aalis kami. Hindi naangal yun. Natuto na eh. Pero, pag hawak mo mga tao, nako, mas maraming tao, mas maraming sakit ng ulo. Pero wala tayong choice dahil, ang sabi dito, God wants all men to be saved. Ito lang ang pag-asa ng mundo, si Jesus lang. At yung Jesus na yon nasa atin. Hindi nila maiintindihan kung hindi tayo mag-share. So you connect with them, pray for 10 names. Ano yung pagpe-pray mo? Masave at makilala ang katotohanan. To be saved and to come to the knowledge of the truth. Malaman nila yung Bible lang at si Jesus lang ang Savior natin. So sa level 2, nililid mo na sila sa personal at emotional matters. Sabi ni Jesus dun sa babae, tawagin mo yung husband mo. Ay, sorry po, wala. Okay, wala nga eh. Kasi yung kasama mo ngayon, di kayo kasal. Ala, personala na to. Pero, ang ending ng level 3 ng connect ay spiritual. Kailangan mapunta sa spiritual at personal yung pag-uusap. Dahil ang tao, pag na-corner mo sa mga problema niya sa buhay, dun lang yan mag-iisip na tumanggap kay Jesus. Mayayabang ang mga tao, lalo yung mga relihiyoso. Okay lang kami. Masaya naman kami dito. Masaya, away kayo ng away. Mga plastic baga. Ganon ang tao pag relihiyoso lalo. Naku, ang dami niyang maskarang suot. Ang totoo niyan, gusto nilang may solusyon sa problema nila. At meron tayo nun. Meron tayong Jesus. Siya yung solusyon sa lahat. Kaya dapat dumating tayo sa puntong ito, third level na pinag-uusapan ay personal na at spiritual na. At sinishare mo na rin yung personal mong testimony sa kanila na alam mo, dumaan din ako dyan eh. Alam mo, may ganyan din akong karanasan. Pero alam mo, dahil nagbasa ako ng Bible, nagbago yung pananaw ko sa bagay-bagay at buhay-buhay. And then, pasok mo yun dyan, 8:47. May share ako sa'yo. Pakibasa sa cellphone. Kung meron kang Bible sa cellphone, dapat lahat tayo meron. Ang sabi ng John 8:47. Ano ang sabi ng John 8:47? Basahin nyo nga. Okay, sa baba yung version. Sino daw ang anak ng Diyos? Yung nagpipraise the Lord, Amen, Amen, this is the day alive, alive? Sila? Nagaganon-ganon? Sila yon? Yung nagsisimba, sila ba? Yung nakatira sa simbahan, o may simbahan sa bahay, sila ba yung anak ng Diyos? Ang anak ng Diyos, yung nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit magtaas ka pa ng kamay, magdasal ka pa mula umaga hanggang madaling araw, pero hindi mo binabasa ang Biblia, hindi ka nag-aaral ng Bible, hindi ka anak ng Diyos. Hello? Dahil ang mga anak nakikinig sa salita ng kanilang magulang. Literal, sa lupa. Pag tunay kang anak, matino kang anak, pinakikinggan mo yung utos salita ng magulang mo, ng tatay mo. Spiritually, ganun din. Kung tunay kang anak ng Diyos, makikinig ka sa salita ng tatay mo sa langit, yung Word of God. Aangkinin mo, anak ka ng Diyos. Pero ayaw mong magbasa ng Bible. Mali kasi yan, may bawal dyan, hindi yan namin maintindihan. Ingot ka ba? Ang anak ng Diyos, nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kung hindi ka nagbubuklat ng Bible, never angkinin mong anak ka ng Diyos. No. Sabi nga ni Biden, don't.
Iyon ang palatandaan. Isa sa palatandaan. Ang mga anak ng Diyos nag-aaral. Kaya nga, pag pakita mo sa kaibigan mo, kamag-anak mo, hindi tayo nagsasabing lumipat ka ng reliyon. Kung anak ka ng Diyos, mag-aaral ka ng salita ng Diyos. At pag sinabing nakikinig, may nagsasalita. Anong sinasalita? Salita ng Diyos. Kung nakikinig ka at may nagsasalita ng salita ng Diyos, may nagtuturo, ang tawag doon, Bible study. Kaya ang Biblia, inaaral. Pag inaral mo ang salita ng Diyos, ang tawag doon, Bible study. Maliwanag po. Ngayon, sasabihin mo sa kanya, anak ka ba ng Diyos? Tinuro sa atin mula't mula na lahat ng tumatawag kay Kristo at pag Kristiyanong relihiyon mo, anak ka ng Diyos. Kaya nga kahit ano pang gawin mo sa buhay mo, mamatay ka, sa langit ka pupunta. Sa Pilipinas, walang napupunta sa impyerno eh. Alam niyo ba yun? Uy, nagpakamatay si ano. Sumalangit na nga ang kaluluwa niya. Kaya na-encourage magpakamatay yung iba. Kasi ang turo, pag nagpakamatay ka sa langit kay. Kung ganun pala, sabay-sabay na tayo. Kasi ang dahil nating problema di ba? Kung pwede, magpakamatay at sa langit ka rin pupunta, palagay ko unahan na tayong lahat. Para matapos na yung paghihirap sa mundo. Pero that's not the case. Hindi yan totoo. Kasi nangalingan yan from impyerno. To kill yourself is murder. Ang murder is mapupunta ka sa hell. Thou shall not kill. You kill yourself. So sa Pilipinas, lahat anak ng Diyos. Lahat ng kalokohan na sa'yo, anak ka pa rin ng Diyos. Hindi po lahat anak ng Diyos. Nilikha lahat ng Diyos. Mahal lahat ng Diyos. Pero ang anak ng Diyos, yun lang tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon. John 1:12, ang tumanggap kay Jesus, naging anak ng Diyos. At John 8:47, ang nakikinig sa salita ng Ama, sila lang yung mga anak. Kahit ano pang relihiyoso ka, kahit ano pang alive-alive mo dyan, pag ang Bible di mo binabasa, hindi mo sinusunod, don't claim it. Don't claim it. Sabi doon sa Matthew 7, huwag mo ako tawaging Panginoon kung hindi ka naman susunod. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, kahit umaga hanggang hapon tumawag ka, Panginoon, Panginoon, Matthew 7:21. Sabi doon, hindi papasok sa langit. Sino lang ang papasok? Yung sumusunod lang sa kalooban ng Diyos Ama. Asan yung kalooban? Nasa Biblia. Kaya ang mga kulto, ayaw ipabuklat ang Biblia kasi mabibisto kalokohan nila. Yun ang isang palatandaan ng kulto. Tayo, sinisimulan natin ang pagsunod na isang tao na unbeliever kay Lord by introducing the Bible. This is the manual for living. This is the guide, the GPS sa ating spiritual journey. So ito, kailangan nyo introduce to sa mga kaibigan nyo. Sa 10 names. At dito, neutral to. Dahil kahit anong relihiyon mo, ma-Jehovah ka, may iglesia ka, katoliko ka, protestante ka, ano pa, basta Christian religion ka, they say they believe the Bible. They say they believe the Bible. Pero in reality, in truth, they don't read it. Some, nagbabasa pero pili. Ito lang basahin mo, ito doktrina natin eh. Huwag kang lalabas dyan. Kung ang doktrina natin, si Jesus, tao lang, o lahat ng verse na tao, si Jesus, basahin mo. Pero yung Diyos, wag. Wag. So, ganun sila magturo ng Biblia. Tayo, basahin mo ang Bible from A to Z, Genesis to Revelation. And pray for the Holy Spirit, i-guide ka. So, kailangan nating ma-introduce sa tao na magbasa ng Bible, mga kapatid. Kaya dapat, bago natin introduce sa kanila, ikaw mismo nagbabasa. Tingnan mo yung katabi mo at tanungin mo, nagbabasa ka ba? Anak ka ba ng Diyos? Ang anak ng Diyos, anong ginagawa? Nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos. May Bible study. May Bible study ka ba? Sige, tanungin mo. Hintayin mo sagot. Sagot ka. May Bible study ka ba? Dahil kung wala, hindi mo maklaim tong John 8:47. Kaya dito pa lang we start na magkaroon ka na. Dahil ito yung gagawin natin sa labas. Maliwanag po mga kapatid. Pagod na pagod kami. Maliwanag po ba? So John 8:47, ito ang susi.
This is the key. Kung PM is the key sa mga online selling, sa pagbubukas ng Bible study, John 8:47 is the key. Okay? So yun yung connect o connection. Level 1, nothing personal, nothing spiritual. Walang Bible, walang God na usapan. Natural lang, tubig-tubig lang, isda-isda lang. Level 2, kailangan mapunta na tayo dun sa medyo personalang topic para malaman natin anong problema ng taong yan dahil ang mga tao mayayabang ayaw umamin na may problema sila. Okay? May mga sakit, ayaw umamin na may sakit, magulat ka na lang. Ay, patay na yung kapitbahay mo. Oo, patay na. Nahihiya eh. Mayabang, ayaw magpa-pray. So, kailangan nating malaman para matulungan natin. Level 3. Dumating na tayo sa spiritual na bagay. Na-share mo yung testimony mo, experiences mo, then you land sa John 8:47. And then, schedule mo na. Gusto mo maging anak ng Diyos, di ba? Anong ginagawa ng anak ng Diyos? Nakikinig. Nakikinig na salita ng Diyos. Pag nakikinig, may nagtuturo. Alam mo ba, nagsimula na tayo ngayon, nakikinig ka ngayon. Ay, ganun ba? Ganun lang kadali. Oo, gusto mo, ulitin natin to next week, the same time, the same hour. Ay, ganun ba? Dali lang naman pala. O sige, start tayo next week. So next week, ito na. Association na. Magbubukas ka na ng Bible study mo. At dito sa atin, dahil lang inaabot natin mga unbeliever, hindi mga dating Christian, as much as possible, huwag kayong mag-i-invite ng mga Kristiyano sa grupo nyo. Magugulo lang kayo. Pag galing sa ibang church, ng mga Christian at sasama sa Bible study nyo, iba utak nila sa mindset na ginagawa natin dito. Iba strategy nila, iba estilo nila. Gugulo yung Bible study mo. Kung meron, a-attend na Christian sa Bible study mo, sabihin mo sa kanila, shut up. Pakinig ka lang. Kasi magmamagaling yan, magbibida-bida yan. Mag-aala James and John yan. Ako na lang magturo. Mas magaling ako sa iyo. Bago ka lang kami matagal na bakit di ka nakapagbukas ng Bible study sa church mo dati? Ewan. So, don't invite them. Kung sakali lang meron, let them keep quiet. Kayo ang leader dito. So, you start the Bible study, then, eto na. May schedule ka na. Sa Bible study natin, hanggat maaari, pagbaguhan, walang opening prayer. Sa ibang Bible study, sumamba muna tayo sa Panginoon. Taas natin ang ating mga kamay. Wagay-wayaw mga panyo. Hindi, wala tayo na. Sila lang, no? Taas ang mga kamay, tapos mag-opening prayer tayo ng kalahating oras. Then mag-speaking in tongues tayo. Blah, 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 blah. Siya na ba, siya na ba, siya na ba, siya na ba? Hindi pa. Alam mo, yung mga ganong estilo, nagtataboy ng mga unbeliever palayo kay Lord. Hindi yun ginagawa. Kasi nag-introduce ka ng John 8:47, walang opening prayer. Ang sabi mo, nag-Bible study na tayo. Ganun pa. Ganun pala. Then next week, sasabihin mo, mag-opening prayer tayo ha. Hindi pa siya ready for that. Ang gawin mo lang, kain tayo, pizza, ice cream, halo-halo. Sige, kain tayo. Sige, ang pag-aaralan natin ngayon, topic number 1. Sige. Then sa dulo, gusto mo mag-pray tayo, pag-pray natin. Yun, dahan-dahan. And then, sa mga susunod na meeting, at saka ka lang mag-i-introduce, siguro mga 4 na meeting, pray muna tayo para maintindihan natin. Hindi yung agad-agad, may prayer na, may worship pa. Sa iba may offering pa. Oo, Bible study may offering. Sa ibang church, every time na may gathering, may offering. Imagine nyo, kahapon, di ba? Maghapon tayo, ng isang gabi. May offering ba? Wala. May bayad ba? Wala. Napagod ba tayo? Yes. Walang bayad. Sa iba, tuwing may gathering, may offering. Para saan? Normal naman, para sa kuryente, aircon, at para doon sa mga speaker. Bakit? Madali bang mag-speak ng 1 oras? Mahirap. Sino ba speaker mula umaga hanggang gabi kahapon? Siyempre. Wala nang iba. Pero walang bayad. Kasi gusto nating itanim sa utak natin, yung ginagawa natin, hindi pera-pera to. Kasi marami na kami nasamahang grupo. Lahat na lang ng gawin may bayad. Lahat na lang may bayad. Every time we gather, we offer. Tuwing may gathering, may offering. Pati birthday may offering.
Naku, sabi ko, grabe naman yan. Katalamak. So, during association, nagbukas ka na ng Bible study. Casual lang, normal lang, nag-uusap lang kayo, pero ang pinag-uusapan nyo, Bible. Pinag-uusapan nyo, Jesus. Okay? Then, meron tayong manual for Bible study. 3 buwan mo yan ituturo. Kasi 12 lessons yan. 3 buwan. And then, pag natapos yung 3 buwan, nakikinig lang sila. Hindi mo sila bibigyan ng kopya. Makinig lang. They need to be disciplined to listen. Kasi ang tao, pag binigyan mo ng kopya, hindi na yan makikinig sa'yo. Titingnan na lang yun. At sasabihin niya, alam ko na to. Huwag na natin pakinggan yan. Mas magaling pa nga akong humintindi. Mali yung sinabi niyo. Tingnan mo, mali letra. Oh. Patay ka na kagad pag binigyan mo ng kopya doon. Pag wala siyang kopya, ang tingin niya, ang galing nito, no? Ang galing. Hindi niya alam, binabasa mo lang. After 3 months, bigyan mo na sila ng kopya nila. Okay? After 3 months, kasi sila naman ang magtuturo. Ngayon, makikita nila, ang dali naman pala. Binasa lang niya. So, kaya namin to. Kasi ang lahat ng bagay, it should be simple, transferable, duplicable. Kung gusto mong mag-train ng tao, ng leader na discipleship, you should have the system and the materials na simple, ano pa? Transferable, duplicable. Kayang ipasa, kayang gayahin. Madali. Ito, napakadali na ito. Kaya kung kahit 8 years old, 9 years old, si Asher may Bible study dati. Kaya, yung mga hindi nagsasalita dito, 3 Bible study. O, ganun lang. Di ba, Arnel? O, mamaya, pakita ko yung Bible study ni Arnel sa inyo. So, 6 months ang tinatagal ng Bible study. Ako muna magturo. I'll do, you watch. You do, I watch. Ako naman, panoorin kita. Pag nakitaan mo ng potential, then go, start your own. So ito po yung topic natin sa manual. Sa training nyo, pwede kayo maka-avail nito sa mga a-attend pa lang na 3rd batch. Yan po yung ating inaaral, topic 1 and 2. Binibigyan natin ng diin, ang Biblia ay mahalagang basahin. Hindi pwedeng Kristiyano ka pero hindi ka nagbabasa ng Bible. It's contradicting. Every day, we need to read the Bible. And then topic 3 hanggang 7, binibigyan natin na emphasis, si Jesus lang talaga yung daan papuntang langit. Si Jesus lang yung namatay sa krus para sa kasalanan natin. Wala nang iba. Hindi grupo, hindi Juhia, hindi si Pastor Berhel, hindi religion, si Jesus lang. So binabaon natin sa utak at puso ng mga tao yan. And then, sureball na sila sa salvation nila, sigurado na silang papasok sa langit. Pero habang nandito ka pa sa lupa, kailangan mong lumago sa pananalig mo, pananampalataya mo kay Lord. So yung topic 8. So yung topic 8 naman ngayon, dinivide natin into small bits. Para ka lumago, kailangan nagpipray ka. Ito yung tamang pananalangin. At para ka lumago, kailangan sumusunod ka sa Bible. Bakit kailangan sundin ang Bible? Ano ba yan? And then, ano pa? Yung natutunan mo, nagawa mo, i-share mo. And then, 12, kailangan mo umattend ng fellowship, Bible studies, and Sunday service. So pag ito natapos ng isang tao, napakinggan, and then binasa, tinuro, ay sigurado tayo doon. Kung gagawin niya, siguradong matibay yung pananalig niya, yung pananampalataya niya. Gets po natin? Maliwanag? Pero mas maliliwanagan kayo pag a-attend kayo ng training. So anong susunod sa A? Connection, association, susunod? Selection, select. Pinaturo mo na sila for another 3 months. Tandaan nyo to, yung mga naka-attend na, hindi pwedeng 6 na buwan kayo nagtuturo. Hindi, 3 months lang. Binobonding nyo yung Bible study nyo. Pag 6 months kayo pa rin nagtuturo. Dapat sila na. At kung excited kayo magturo pa rin, magbukas kayo ng bago. Kasi binibaby nyo yung miyembro nyo, hindi matututo yan. Kaya magulat kayo, ang tagal na, walang natututunan. Paano? Nakikinig lang sa'yo. Magsasawa yan. Let them read and let them teach. Kahit mali sa simula, iyaan mo lang. Ganun lang mga baby, nadadapa yan, nagkakamali. Pero let them be. Then, select, piliin mo sa kanila ngayon, kung 5 yung miyembro mo, sino yung magaling?
Sino yung may potential na magbukas ng Bible study? Supposed to be lahat magbubukas ng kanilang Bible study. Pero in reality, hindi talaga. May mauuna, may mahuhuli. So, nakita mo yung dalawa, okay ah. Encourage mo sila ngayon na magbukas ng kanilang Bible study by praying 10 names. Mag-start na silang mag-pray ng 10 names. So sila din yung pupokus mo kasi iba ayaw magturo. Ito, dalawa, okay to. Sige, paulit-ulit sila magturo dahil ayaw nung iba. Pero lahat bigyan ng pagkakataon. So pag nakakita ka doon sa Bible study members mo ng potential na malakas ang loob, parang James and John, no? Malakas ang loob, tapos kayang magturo. Kayang magturo. Kumbaga na build yung confidence nila, hindi na sila natatakot na mag-share. Then, binigyan mo ng kopya o bumili ng manual, binigyan mo sila ng competence dahil yung tinuturo nila tama. So, you build confidence and competence. So, ngayon, ready to go na sila, hayaan mo silang mag-start, tulungan mo silang mag-start ng Bible study nila. Okay? Kaya sa lahat ng umaattend ng Bible study ngayon, kailangan magkaroon kayo ng Bible study after 3 to 6 months. Kung wala kang Bible study, dapat magkaroon ka. Pag meron ka na inaatinan, dapat magkaroon ka rin ng sarili mo balang araw. At yung balang araw na yun, after 3 to 6 months. Ngayon, sabi dito sa delegation, nag-start na sila ng Bible study, yung process ng CASDF, umiikot na uli. Repeat again. Repeat again. Hindi na siya attendees lang ng Bible study, leader na siya ng Bible study. So yung proseso natin na to, it took 1 year para matapos. So every year, nanganganak yung Bible study mo at least one. Ang result nito is yung mga Bible study naging leader of leaders. Nagkakaroon tayo ng multiplication ng Bible study taon-taon. Okay? Pag lahat susunod sa CASDM, ikaw na leader, tinuro mo yung topic 3 months, and then another 3 months sila naman ang nagturo. Then after 3 months, sila naman magbubukas ng Bible study. Uulitin lang nila yon. Kung faithful kang susunod dito, taon-taon nagmo-multiply tayo. Yun yung M, multiplication. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba? Ayan. Our current status is meron tayong 86 na Bible studies sa ngayon. Ang target natin, last year, ang target natin is 100 Bible studies. Hindi tayo umabot sa 100. Hanggang 80 lang tayo. So ngayon, meron na tayong 86. Pero ang target natin ngayon is 200 Bible studies. Sa palagay nyo kaya natin to? Sinong nagsasabing, kaya namin yan? Huwag na kayong kumilos, kami na bahala sa 200. Hindi, kaya niyong mag-produce ng 1 o 2 Bible study bawat grupo nyo? Na yung tinuturuan mo, nakitaan mo, ito kaya nito eh. Focus tayo rito. Attend ka ng training, 3rd batch. So this year, after 3 months of training to 4 months, yung pina-attend nyo na miyembro nyo, sila ngayon ang magpuproduce. At least bawat Bible study, mapa-attend nyo 2 miyembro nyo. Tigda 2 Bible study, bawat isang Bible study, lagpas pa tayo sa 200. Okay? So, punta muna tayo dito para makita nyo, ito yung mga Bible study natin. Ngayon, kung nandito kayo, tatawagin ko kayo umakyat sa stage para alam nila, tunay na buhay ito, real time. So, dito, ang nagli-lead sa Bible study kami, pero ang contact person dito, Sir Miding, actually siya yung nag-invite sa lahat niyan. Sir Miding, nandito ka ba? O napagod kahapon? Nandiyan ba siya? So, pwedeng umakyat kayo dito. Tapos, pinadala ko ngayon si Ray at si Joyce. Nung nag-70-40 ako, dun ako naabutan sa bahay nila. Kasi mag-start pa lang yung Bible study. Sabi ko kay Ray, hindi ko kayang pumunta na Mandaluyong. Kaya lang sa mahiwagang pangyayari, napunta pa rin kami. At yun, tinamaan ako ng 70-40, na-hospital ako, na ER ako sa UARM, and then sabi ko, this is the last. Sinabi na ni Lord na hindi mo na kayang ganong stress na biyahe,
at lagi kayo nagmamadali, tigas lang ng ulo ko talaga. So ngayon, hindi na matigas ulo ko. Sumunod na po ako. Kaya binigay ko na kay Ray, kay Joyce, si Gabby at si Dale. Pinadala ko ngayon doon para yung Bible study na yon at yung training sa music ay maalagaan dahil ang goal natin doon makapagtayo ng church sa Mandaluyong kailan? August. Sige, akyat yung mga pangalan na nandirito. Akyat po kayo rito. Sama Star Meeting. Akyat kayo sa stage. Gusto ko makita nilang lahat, nating lahat, lalo yung mga bago dito. At yung wala pang Bible study, totoo itong mga to. So, akyat. Akyat. Ayan. And then, sige, palakpakan natin sila. Parang di sila ginaganahang umakyat kasi walang palakpak. And then, kung nandyan si Kuya Bong, kapatid ni Star Meeting, at saka yung misis niya, nandyan po ba kayo? Kung nandyan, akyat din po kayo dito, yung sarili niyang Bible study, so pangalawang Bible study sa Mandaluyong. Ayan, si Kuya Bong, nandyan ba siya? Si Star Meeting? Wala sila ngayon. Oo. Okay. Parang ngayon lang nag-absent yun. Sa pangatlo, ito, hindi pa nakaka-attend dito si Jeneline. Jeneline ba itong pangalan nito? Ha? Si Jenny. Okay, pangatlo. So, tatlo ang Bible study ngayon. May dalawa pero hindi siya tuloy-tuloy. So, tatlo sa Mandaluyong. And then, sa Caloocan, ayan. Ito yung hindi nagsasalita pero tatlo rin ang Bible study nito. Si Maan. Si Maan nagsasalita yan. Si Arnel. Si Arnel. Ayan. Si Arnel at si Maan. Ayan. May Bible study sila sa Caloocan. Layo, no? May Bible study sila sa Mabolo, sa pamilya. Ayan. May Bible study rin sila sa mga youth. So pangatlo, ayan. Pag di nagsasalita, tatlo Bible study. Okay? And then, sila Ray uli at Joyce, may Bible study silang nabuksang bago San Benildo. Ayan, nandyan na sila sa stage. At meron silang Bible study sa Lumang Bayan. Ayan, nandyan na rin sila sa stage, si Ray and Joyce. Then, si Joey at Sister Girly, may Bible study sa Lourdes Subdivision. Come on up. Ayan, Brother Joey, akit kayo sa stage. Gusto kong makita ng bawat isa, totoong tao tong mga to. And then, pang-sampu, ayan, si Rolly at si Vems, may Bible study sila dyan. Sa SM, lahat ng mga dito, nagtatrabaho, ma-attend sa kanila. Akyat kayo dito, Brad. Tapos meron silang Bible study sa kanilang parlor. Ayan, sa Pagray, doon sa 102. Pag di pa kayo nakapunta sa parlor nila, pumunta na kayo. Ayan. Libre ang punta doon. Libre po. Pero yung magpa-puts pa tsaka pagupit, hindi. Pagpasok libre, paglabas may bayad. Okay? So, number 12, hindi ko alam kung nandito na to si Brother Dennis Sabando dahil nagpunta ng Palawan. Mukhang sa Palawan yung iba dito. So, may Bible study siya. Dalawa. Ayan. Tahimik din to. Pero dalawa Bible study nito. Ayan. Wala pa siya raw. Wala pa siya dito. So, pang-14, Bible study ni Carly. Eto, tahimik din to daw. So, mayroon din sila dyan sa SM Masinag, sa food court. Asan ka, Carly? Nasa kids. Meron din siyang Bible study sa Gardenia at sa Masinag Bakery yata. Gardenia. So, dalawa din Bible study niya. And then si Paulo, nandito ba? So, meron silang Santolan Bible study na parang magkakaroon din sa Vermont ata. Tapos, meron sila sa Acacia Lane. Ayan, silang dalawa ni Allen. Nandito ba? Paulo? Nasa taas. Ayun. Sige, palakpakan natin sila. And then, pangatlong Bible study nila sa Tarlac. Bago ito. Mukhang sa construction site ito sa Tarlac. So, may tatlo silang Bible study ngayon. And then, si Bensay, na nasa probinsya yata, namatayan. May dalawa siyang Bible study sa Cainta at sa dyan din, sa SM Masinag. So, and then si Sister Aida na Bible study ni Ate Sita, mayroong Bible study sa Ruhat. Ayan, nandito po ba kayo? Akyat lang kayo dyan. Tapos si Ate Sita, ayan, may Bible study siya dyan sa pwesto niya dyan sa Masinag sa Remson. Si
Sister Loida, ayan. Sister Loida, may Bible study doon sa Texas. Ayan, kaya kung pumupunta pa kayo doon, magkikita kayo. Sana wala na. Si Risa, nasa kids ba? Okay. Nandiyan ba si Risa? So, yung Bible study niya sa Fatima, iba-ibang oras. 4 yung Bible study niya, kaya siya daw ay binabayaran doon para mag-Bible study lang. Pero kailangan naka-uniform. Kasi head nurse siya. Head nurse ba siya? Supervisor. Ayan. So, 27. Si Mac at si Alu. Ayan. Pang 28, Bible study. Pwede kayo rito, baka lumubog yung bangka ah. Pwede kayo dyan. Para dito, Risa. Ayan. Baka lumubog eh. So, nandiyan ba si Alu, si Mac? Si Mr. Lorna T. Artistahin to. Lorna T. Taga Maris, Bible Study. Mga artista po umaten dito. May Francis M. pa nga eh. Si Runa, si Jaisel. Mambugan, si Cherry. Sa Mambugan Clinic dyan. Yan. Si Cherry. At meron din siyang bago sa San Mateo. Pangalawa. Yan. So, nandito pa si Cherry. Tapos, kay Maki at saka si Ann, may dalawa sila, Lumang Bayan at Bagong Bayan. Louisville pala. Louisville. Ayan, Louisville. And then, si Brother Nestor, Sister Ethel, sa Pagray, Bible Study. Sa Sangli, Bible Study si Sheila. Kung nandito, ayan, akyat. 37, Sister Remy. Ito, hindi rin nagsasalita to, no? Talagang malulupit itong mga to. Kung nandito si Rogie, 38, sa Morong. Sa Morong. Hindi Bataan na, dito sa Rizal. Morong Rizal, yung kanyang Bible study. 39, Halang. Ayan. Ang dami nyo ah. Si Rems. Pang 40, si Crisel. Ayan. Iba-ibang lugar ata ito eh. Kaya di ko alam kung saan ko ilalagay eh. 41 to 43, ito hindi rin nagsasalita. Pero 3 Bible study nito. Si Ian tsaka si Steph. Ayan. Meron sila sa Parang Marikina, sa Francia at sa Josepina. Ay, yung mga hindi nagsasalita, maraming laman yan. Ang tahimik na lata, puno. Ang maingay na lata, walang laman. Ay, ang dami nitong ano eh. Ayan. 44, Kasoy 1. Si Hector, tsaka si Yeng. 45, sa Kogyo. Hector at Yeng, sa dalawa. Ang 46, sa Taytay, si Sister Virginia. Ayan, ito yung ating senior na, nako, lakas, nagbabarbel pa ata ito eh. Pagkatapos ng retreat, nagbiyahe pa ng Dangwa. Lupit. Kogyo, Doc Raymond, and Leah. Kogyo pa rin. 48, sa Sangli. So, si RB. Sangli Bible Study. Si Roxanne, sa SM din. Dami taga-SM, ano? Sa Valley Oasis, si Marivic, at si Annelyn. Nandyan ba kayo? Pag nandyan kayo, akyat kayo dito. Sa Paraiso, si Sol, Sir Sol, Marikina. Sa Kogyo, si Doc. So kay Doc, dalawa, Masinag, tsaka sa Kogyo, Doc Noemi. Kay Jeline, dalawa, Mayamot, at sa SM, yan. Kaya pag pumunta kayo sa food court, wala kayong makita doon kung hindi taga-Juhia. Siguraduhin nyo lang, umorder kayo. May pagkain kayo, kung hindi, magagalit yung mga guard. So, 56, Raymond and Jen, Marikina Bible Study. At meron din sila sa Halang Bible Study. Ayan, Raymond and Jen. Sa dalawa. 58, si Ricky, tsaka si Edna. Padilla. Si Gabi sa Masinag. Ayan. Pang-anim na po si Janelle. Kay Janelle, 3 Bible study niya. 60, 61 sa Robinson, taas. At doon sa bahay nila. Ayan. Sa gabi kasi ito minsan umaten. Si
Julius at Lulu sa Maris. At Stern Ligaya sa Penpen de Sana Pen. Ayan, Stern Ligaya. Sa Nangka, si Brian at si Badet. Sa SM din, si Jeremy. Jeremy Camp. Si Briggs at si Ara sa Rosario, Pasig. Sa Mayamot National High School, si Akira at si Princess. Talaga, no? Para tayo na sa Big Brother na ito, no? 69, Somerville Bible Study ni Kia. Talaga, maraming pala, no? 70, Mabolo Bible Study. Ano bang pangalan nito? Lemuel. Dito kayo lulubog na dyan Yan. Si Lemuel. Sa 102 Plaza, si Rainiel. Daming pala pa rin. Santo Niño National High School, Blaze. Mambugan, Dennis. Mambugan pa rin, Lian. SM Masinag, Hershey. Masinag pa rin si Cherise at si Krista. Sa Halang, boy, si Sam Milby. Artistahin to. Sam Milby, asan ka? Ayan. Sa San Benildo, si Yana. Sa Elijah, si Rolly. Elijah High School. Sa Masinag, si Jeffrey, si Jeff. Sa Verbia, Marlon and Yayay. Marikina Heights, Mary and Ruth. Nasa kids. Sa Eastwood, si Kim. Sikat. Tama ba? And then, Sumulong Bible Study, si Rolly and Maricar. Giem, sorry na Giem ang lumabas dito, hindi Giem. Giem. Sa Gumamela. Ayan. And then, 86, sa Mayamot, si Jamie. Jamie Rivera. Ang artista yan. So, yung mga nag-Bible study pero nagsara, akyat din po kayo dito. Nagsara na, pero nakapagbukas kayo ng Bible study, akyat po kayo dito. Kasi hindi na kayo kasali dito dahil ito yung existing. Pero we acknowledge na yung effort nyo. Nag-obey kayo kay Lord, nag-try kayo, nagtagumpay kayo dahil nakapagbukas kayo. Yun nga lang, hindi nagtuloy sila, pero kung kaya nyo magbukas ng isang beses, kaya nyo pang magbukas ulit. Okay, akyat kayo dito. Yung mga hindi ko natawag, akyat din kayo rito. Kung kayo ay nakapagbukas ng Bible study, pero nagsara, punta rin kayo rito. Kasi ibig sabihin, kaya nyo. Nakagawa din kayo, nakapagsimula din kayo. Ayan. Okay. Meron pa po ba ako hindi natawag? Sino? Kasi hindi nagbibigay ng picture. Alan. Brother Alan, halika. So, pang 87 si Brother Alan. Sino pa? Okay. Ayun na. Sino pa, Jen? Sino pa? Yung hindi ko natawag pero may existing Bible study pa ngayon. Meron pa po ba? Sino? Charlotte. Nandito si Charlotte. Nasa kid. Jen, kailangan may update. Okay, si Alan, saka si Charlotte. Okay? So, 87, 88. Sino pa? Sino pa? Meron pa? Okay. So, in case may mga aapila pa, magkita-kita tayo dun sa Mayamot, barangay. Joke lang. Sabihin nyo lang kay Jen. So,
Mga kapatid, kung kayo yung mga miyembro nila o kayo wala pang ina-attend ng Bible study, sa dinami-dami ng Bible study na to, pwede kayong sumali sa kanila. Or, pwede tayong magbukas ng panibago para makumpleto natin yung goal natin. Kaya mamaya after this service, yung mga wala pang ina-attendan, dito, usap po tayo, saglit lang. Yung wala pang mga ina-attendan, tulungan namin kayo. Okay, so sila'y tunay na tao, sila'y tunay na nagtatrabaho, yung mga nagsara, nagtrabaho din sila. Kaya nga lang, siyempre, hindi naman lahat susunod kay Lord eh. Hindi naman lahat talaga magpapatuloy eh. Pero at least nakapag-try sila. Kaya doon sa mga nag-close yung Bible study, don't give up, bukas kayo ng bago. Okay? So palakpakan niyo po silang lahat, mga nagtrabaho para kay Lord. Thank you very much. Salamat sa inyong effort, sa pagsisikap nyo. Lahat ng ginagawa nyo, hindi sayang, para kay Lord yan. May reward yan. Okay? Sige po. God bless you all. Thank you. Gusto ko lang makita nila na totoo kayo at mga pogit magaganda kayong lahat. Ayan. At isa pa, iba-iba po personality ng mga to ha. Yung mga nakatatlong Bible study, si Arnel, si Ian, naku, hindi talaga nagsasalita yan. Ulitin ko, si Arnel, pag kinausap mo, ngingiti-ngiti lang yan. Gaganon-ganon lang, pero nagkakaintindihan na kami. Si Ian naman, pag kinausap mo, ngayon, 3 Bible study. So, kung kinaya nila, sabihin mo sa katabi mo, kaya mo rin. Ano pang inaantay mo? Go na, join na. Attend ka na ng training na susunod. Okay? So, yung wala pang nabuksan o nagsara, kaya mo yan. Kaya mo yan, start again. Okay. So, bakit kailangan yung merong Bible study? Dito ako magwawakas. Yung uma-attend lang sa Bible study ang miyembro natin. Pag ikaw nag-request, alin man dito sa mga to, at di kita kilala, sabihin mo, Pastor, may child dedication, iaalay ko yung anak ko, or house blessing, funeral service, wedding, i-require ko na may form kang pipilapan, pangalan mo, information mo, address, sino Bible study leader mo. Kailangan meron kang pinagpapasakupan, Bible study leader, na magbibigay ng garantiya, oo, sa aking umaattend yung Bible study. May issue din dito, what if wala kang nagba-Bible study ka pero walang Bible study kayo natin. Ganito, kung kayo a-attend ng discipleship training na gaganapin, direct kayo sa akin. Kasi hindi pwedeng wala kayong pinagpapasakupan, hindi pwedeng floating. Sabi doon sa John 15, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Sabi ni Jesus, paghiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Dito sa church, parang ganun din ang status natin. Ikaw, may Bible study leader dapat. Hindi pwedeng Bible study leader ka, pero wala kang Bible study leader. Kasi pag hiningian kita, sinong Bible study leader mo? Si Jesus. Ay okay, Lord, pirma ka nga, magpapakasal kasi ito. Kung wala kang Bible study leader, dapat a-attend ka ng discipleship para masabi mo, nakadirect po ako kay pastor. Si pastor ang connection ko dito. Dahil hindi pwedeng wala kang connection. Dahil parang ano yan networking yan, wala kang upline. So ngayon, ito ang mga services na ino-offer natin dito sa church. Child dedication. Ano ang child dedication? Yung mga anak nyo, ang inuutos ng Bible, ialay sa Panginoon. Hindi tayo nagbabautismo ng bata. Wala yan sa Biblia. Wisik man, lubog man, wala yan sa Bible. Lalo na kung lubog, mamamatay yung anak niya pag nilubog. So wala sa Bible yan. Ang meron sa Bible, inaalay kay Lord. Ngayon, pag nag-aral yung anak mo, ang hihingin sa eskwelahan, baptismal o child dedication certificate. Kaya yung mga nagpa-child dedicate, pag mag-aaral na po kayo, o kung kailangan nyo na ng certificate, pwede kayong humingi sa amin kung nakatapos na. Kasi usually, hindi ko binibigay agad. Pero pwede kayong mag-claim. So ngayon, ang water baptism naman, ginagawa ito para sa matatanda na, yung mga tamang edad, 12 years old above siguro. Ngayon, kung ang requirement ng school ay baptismal pa rin, pwede pa rin tayong magbigay dito. House blessing, business, car blessing, ginagawa din natin ito. Ngayon, pag ikaw hindi miyembro dito, wala kang Bible study, may dumating dito noon magpapa-bless kami ng kotse.
Eh sabi ko, oh you, umattend first time dito. Tapos sabi pa sa isang miyembro natin nakakilala, babayaran ko naman eh. I don't care. Baka mas malaki pera ko sa'yo. Wala akong pakialam sa pera mo kung babayaran mo ko kasi ang binabayaran sa akin hindi yung trabaho, yung oras ko. Di ko binless. Di ko miyembro eh. Kung pumunta rito, magpapakasal daw kasi yung pinsan dito nag-church. Pero hindi ka namin miyembro. Nagalit. Wala akong choice. Ang kinakasal ko lang at binibigyan ko ng ganitong mga serbisyo, miyembro. Dahil kung buong Pilipinas gagawin ko to, baka 3 days pa lang patay na ako. Okay? My service is for the members only. Period. Clear? At kung wala kang Bible study, hindi ka miyembro. Kasi ang mag-i-endorse sa'yo yung Bible study leader mo. Okay? So funeral service, kadalasan yan sa mga Bible study leader ko na yan pinapagawa. Kaya na nila yan. Tinitrain ko sila kung paano gawin. Wedding, kailangan lisensyado yung magkakasal. Eh ako lang naman ang lisensyado rito. The question is, pag wala kang Bible study, hindi ka maka-avail nito. Paano ka? Gusto ko magpakasal, pastor. Sino Bible study leader mo? Yan yung una kong tatanungin. Eh wala po. Magpa-Bible study ka na. Umattend ka, kailangan may leader ka. Question number 2. May bayad ba tong mga to? Usually wala. Usually wala. Kagaya sa ibang mga simbahan, ang binibigay dyan is love gift daw ko, no? Kasi ang serbisyo walang bayad, pero ang oras may bayad. Okay? Kunyari, child dedication, wala namang bayad yan eh. Yung certificate, minsan nililibre pa namin yan eh. Pero dahil inistorbo mo yung tao, di ba? Hello? Ang oras ang binabayaran. Pero yung serbisyo wala. Water baptism, walang bayad yan. Kasi swimming natin yan. Usually, itong June, magkakaroon tayo ng water baptism. Sabay na yan sa outdoor ng church. Walang bayad yan. Kaya nasa sayo na kung gusto mo. Yung house blessing, business, wala rin. Kaya lang, binless ka tapos ayaw mo mang bless. Parang contradicting, no? Lord, pastor, i-bless mo tong kotse ko. Gumastos ako ng dyan, mga 5 million. Wow. 10 million. Aba, ibang klase, no? Tapos, thank you, pastor, ha? Pipray kita. Isa pa, wedding. Masyadong controversial yung nag-post na nagbigay daw sila ng 9,000 sa pastor at marami daw nagtaas ng kilay. Hello? 9,000 nagtaas ng kilay nyo? Ang hinihingi sa West, 8,000. Pag nagkasal ka, 8,000 agad. Sa West yun, ha? Sa judge. Eh, may bayad ba? Eh, sabi nga ng marami, wala namang bayad dyan. Teka lang, nung nagpa-book ka ng wedding lugar, may bayad? Yes. Ka ng gown nyo, o kaya ng suit mo, o ng mga magkukuha ng video, camera, may bayad? Okay, may bayad. Pinagalitan ng senior pastor namin, yung mga pastor sa probinsyang kasama ko. Dahil nililibre yung kasal, walang nagbabayad kasi wala naman daw bayad. So hindi sila binabayaran. Eh sabi ng senior pastor namin, teka lang, kung walang pera, okay lang talaga. Pero tingnan mo, pag dito sa Manila nagpakasal, may motive. Eh paano kung wala kang, kunyari, ang motive ay, ano ba motive? Red. Wala kang red na barong. Wala kang red na suit. Eh magkano ang barong? Alam nyo ba magkano barong? Yung mumurahin 3,000. Yung medyo maganda-gandang klase, 9,000. Yung the best, 15. So kailangan ng motive, gagastos ka ng 10,000 na barong. Kunyari lang ha. Or suit, 15,000 pataas ang suit. Red ha, red. Kaya green. Tapos, libre. Inistorbo mo na yung pastor mo, yung oras niya binigay sa'yo. Gumastos pa siya ng 3,000 to 15,000. Tapos, 9,000, I'm talking about doon nakapost sa Facebook. Nagbigay ka ng 9,000, lugi pa po. Controversial yun eh. Nakikita ko sa Facebook. Sabi ko, anong big deal sa 9,000?
Eh kung gumastos yung pastor ng 15,000 sa suit niya, lugi pa yung pastor, pagod pa yung pastor. Bumili pang sapatos kasi nakanganga na. Kakahiya naman, nagkakasal ka, yung nakangiti yung sapatos mo, di ba? Lahat ng guest na sa sapatos ni pastor nakatingin. Kasi pag nagkasal ang pastor, the best kasi nakakahiya sa ikakasal na, yan ba pastor nyo? Mukhang tindero na ice cream sa kanto yan eh. Kailangan the best. Kaya kung ikaw pastor, kahit wala kang pera, bibili ka ng damit para sa ikakasal mo. Kaya ang tanong ng senior pastor namin, kung magastos nga sila sa venue, gumagastos sa pagkain, bakit? Kunyari, tanggalin natin ang pastor. Gumastos ka sa video, gumastos ka sa pagkain, walang pastor na magkakasal. Kasal ka? Anong pinaka-importante sa kasalan na yon? Yung kinain, yung lugar, o yung pirma at yung legal na ibinigay sa gobyerno ng Pilipinas na kayo ay legal magsama? Alin ang pinakamahalaga sa lahat? Ha? Yung pirmahan o yung kainan? Siyempre, pag bisita tayo, kainan siyempre. Pero kung ikaw ikakasal, anong mahalaga doon? Yung pirmahan, kapatid. Eh bakit lahat binayaran mo, lahat binigyan mo, pagdating doon sa pirmahan, yung pinakamahalaga, kukuriputan mo? Gets niyo yun? Pero dito, marami akong kinasal nakaraan. Wala akong presyong binigay, wala akong, hindi ko kayo kinokonsensya ngayon. Wala po yun. Bukal sa loob ko yung ginawa ko, okay? Sinasabi ko lang ito dahil ang katotohanan yun. Pag nagkasal ka sa judge, 8,000-9,000 agad. Okay? Kaya pag papakasal ka sa simbahan, umaabot yan ng 30,000 to 50,000. 20, ganyan. Kasi ang ginagawa sa simbahan, RC. Wala kang gagawin. Sila lalakad ng papeles mo, pagkatapos ng kasal, ilalakad din nila. Ako hindi ko ginagawa yan. Istorbo sa akin yung ganun. Kasi yung preparation pa lang, mabigat na. Tapos pagkatapos ako palalakad ng mga papel nyo sa City Hall. Hindi. Sa kanila, ganun ang bayaran. Kasi lahat ginagawa nila. Okay? So the point is this. Wala namang bayad ng serbisyo, pero yung oras, at saka mag-isip ka na lang. Gumastos ka nga sa cake ng 50,000, tapos, Pastor, 500. Per day naman, Pastor, di ba, minimum wage 500. Ano lang, use lang din, endless yung puso natin. So, pero, at the end of the line, we don't give a price. Pero kung gagastos ka ng malaki, dapat naman mag-isip ka ng malaking ibibigay sa mas mahalagang portion ng kasal mo. Kaya kung ordinaryong tao, okay lang sa amin. Wala kang pera, okay lang. Kunyari, talagang wala kang pera, gusto namin magsama. Sige, punta ka sa Julia Masinag. Witness, okay. Pirma tayo, kasal. O, Jollibee tayo pagkatapos. Okay na. Wala pong issue doon. Pero, depende sa kakayanan mo. Kasi nakakaya naman sa'yo. Kaya mo naman, pero hindi mo binigay. Kung hindi mo kaya, okay lang, that's fine. So, all these services is free. It's according to your conscience. Clear? Konsensya mo na lang. So, ngayon, pag hindi ka miyembro dito, you cannot avail any of this. Pag wala kang Bible studying inaatinan, kahit 10 taon ka nang umaattend dito, Pastor, 10 taon na ako umaattend dyan. Tumutulong ako magbuhat dito. May Bible study ka? Wala. Sorry, kapatid. Sorry. Kailangan mong magkaroon. Kasi mananagot ako kay Lord balang araw. Pag hindi ka nag-grow at di ka nakapasok sa langit, tatanungin ako ni Lord, tingnan mo yung isang yun, no? Hindi nakapasok sa langit. Kasi hindi niya pina-attend ng Bible study, kulang ang kaalaman. Eh hindi ko naman mamonitor lahat. Kaya ako ganito kakulit. Ayokong may mapunta na impyerno, tas dito ka umaattend. Sana kung sa iba ka umaattend, okay lang. Pero dito ka umaattend eh. Pananagutan kita. Okay? So mamaya, kung wala kang Bible study, itong lugar na to, pupunta kayo dito, usap tayo saglit, okay? Wala kayo natin ng Bible study, dito sa kaliwa ko, after I close in prayer, usap lang tayo saglit. Tingnan natin kung may magagawa tayong paraan. Tayo tayong lahat. Sino po dito yung ngayon lang naka-attend? Taas sa kamay. First time. Ayan. Sige, tapos na po tayo. Closing prayer tayo.
Then after closing prayer, lahat ng walang Bible study na 1 month nang uma-attend dito, pataas, punta kayo dito. Pero yung mga first timer, hindi kayo required na pumunta sa akin mamaya. Lapit lang kayo dito sa baba, kayo mga first timer, ipagpipray ko kayo bago tayo magtapos. Kung may mga gamit kayo, bags na bitbit, dalahin nyo na rin. Kasi after this, pwede na tayong makauwi. Ayan. Sige po, punta po kayo dito sa harap, ipagpipray ko lang kayo. Ayan, harap po kayo sa akin. So sa lahat po ng ating pinag-aaralan until now, this is orderliness. Ginagawa natin, naglalagay tayo ng mga ganitong patakaran para hindi tayo, kung anong gusto lang natin, gawin natin. No. May sistema tayo, may batas tayo, meron tayong order na ginagawa. Ito ang nagbibigay ng kaayusan sa ating pagsasama sa Christian group na to. Dahil kung walang ganun, kanya-kanyang plano, kanya-kanyang diskarte tayo, magulo yun. Wala tayong basis. Miyembro ba ako? Hindi miyembro. Maliwanag, miyembro ka pag umattend ka ng Bible study. Okay? Kung hindi ako umattend, guest. Tumutulong naman ako magligpit ng plato. Hindi ka pa rin dyan nakatira, guest ka pa rin. Magiging kabilang ka sa pamilyang yan pag yung apelyido nila, kinuha mo na at doon ka na tumira. So, ganoon din sa church na to. Everyone is welcome to be guest, but everyone is welcome to be a part of this family. Kaya kung kayo ay umattend na more than a month, be a part of this family. Masaya po kami dito. At saka hindi lang kami dito nagsasama sa SM. Marami pa kaming ginagawa outside this. Kaya yung mga first-timer po, welcome po kayo dito. Yan, welcome po. Kaya pray po tayo. Let's pray. Para kayo maging kabahagi ng pamilya, hindi lang pamilya ng Juhiya, pamilya ng Diyos. Okay? Hindi lang pamilya na, uy, Juhiya ako. Hindi, pamilya ng Diyos to. Para tayo maging mga anak ng Diyos, kailangan nating tanggapin si Jesus bilang Panginoon. Sabi ng John 1:12, ang lahat ng tumanggap kay Jesus, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, big family. Lahat ng anak ng Diyos sa buong mundo, kasama tayo. Okay? So, pwede ba tayong yumuko at pumikit? At kung pwede, taas natin isang kamay natin sa Diyos. Lahat po tayo, taas natin isang kamay natin sa Diyos. Simbolo na kinikilala natin siya na siya lang yung ating tagapagligtas. And if we want to be a part of His family, we need to accept His only begotten Son, Jesus Christ. Sumunod po kayo sa panalangin sasabihin ko. Sabihin niyo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Sa oras pong ito, sa oras po ito, ako po'y lumalapit sa iyo. ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan ako isang makasalanan at wala po akong magagawa at wala po akong magagawa para iligtas, para iligtas, para ayusin, para ayusin, para baguhin para baguhin ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, linisin, linisin, patawarin patawarin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay. ang aking buhay. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, aking Panginoon aking Panginoon, at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagpapatawad mo, sa pagpapatawad mo, sa pagmamahal mo sa pagmamahal mo, na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin. sa pangalan ni Jesus. Ngalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray, pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, maraming salamat sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Kilalang kilala mo sila, alam mo kung anong pinagdaraanan nila ngayon, alam mo rin kung saan sila pinanggalingan nilang mga sitwasyon, mga problema. Lord, hindi tsamba, hindi aksidente na nandito sila ngayon. You have a divine plan, you have a divine purpose. This is a destiny for them
to start a life with you, na maging anak mo sila. Kaya ang dalangin ko, Panginoon, katagpuin mo ang lahat ng kanilang pangangailangan, anumang sitwasyon ito, anumang mga problema ito, financial man, relational man, even kung may sakit karamdaman, ikaw ang magpagaling, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, mula dito sa baba hanggang dun sa taas. Lahat ng aming narinig, it will give us, Lord, inspiration to be involved sa pamilyang ito, sa church na to. Hayaan mo, Panginoon, na makita namin kung ano yung mabuting bagay na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng bawat pamilya. Kung paano nag-i-improve ang estado ng buhay ng bawat mga anak mo. Kung paano yung mga kabataan ay unti-unti nagkakaroon ng tapang lakas ng loob, Panginoon, at nagbabago ang buhay ng bawat isa. Kaya dalangin ko, Lord, maranasan ng buong congregation na to, ang kapangyarihan mo, more pa, Panginoon. At yung goal namin na marami pang maligtas, maraming Bible studying mabuksan, maganap nawa. Thank you, Lord. We entrust everything to you. We give you all the glory and praises in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po.